Patuloy na tinatrabaho ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Gaza Strip kasunod ng tumitindi pang giyera sa Israel. Pero kung paano yan gagawin, pahirapan pa raw dahil sa mga nakasarang border. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tuloy-tuloy ang mga pagsabog. Lahat ng pwedeng pagkutaan ng militanteng grupong Hamas, inaatake. Ganyan ang sitwasyon ngayon sa Gaza Strip. Pero ang Israeli Defense Forces hindi raw basta-basta hihinto. We will reach all the terrorist infrastructures. We will reach all the tunnels. We will reach all the Hamas operatives until we eliminate them. It will be a mighty war. It will be a deadly war. It will be a war that will change the situation forever. Dahil dyan, ang Department of Foreign Affairs nagtaas na ng Alert Level 4 sa Gaza City. Sa ngayon, higit 2,300 na ang nasawi sa Gaza. Ito na rin daw ang pinakamadugong gera para sa mga Palestinians. Sabi naman ng DFA, nakahanda ang bansa sa pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa Gaza. Yun nga lang, sarado ang mga border. Kaya nanawagan na tayo sa mga Pilipino, hindi na ito voluntary. Kailangan na yung lumikas, kailangan yung lumipat, umalis sa Gaza. Pinaplansya na rin ng DFA ang mga tulong na ibibigay sa mga Pinoy na uuwi galing Gaza, pero hindi naman itinuturing na OFW. Right now, hindi pa pumapayag yung Egypt na may pumasok na dayuhan. Kaya inaayos natin. Once nakapasok na, susunduin sila ng ating mga opisyales galing ng bahada sa Cairo. Nitong Sabado, ilang church groups ang nagpakita ng pakikiisa sa Israel sa isang solidarity event sa Quezon City. Nag-alay sila ng bulaklak sa harap ng Philippine-Israel Friendship Marker sa loob ng Quezon City Memorial Circle. Inawit din nila ang national anthem ng Israel. Pray that God is going to preserve them, especially the hostages. Ang simbahang Katolika naman nanawagan na pakawalan na ang mga dinukot at mas buksan pa ang humanitarian corridor sa Gaza. Wala na rin daw sanang mga bata, may sakit, matatanda at sino mang inosente ang madamay pa. Sa mga panahon daw kasi na may gera, giit ng Santo Papa, wala talagang nananalo. Brothers and sisters, already so many have died. Please do not shed more innocent blood, neither in the Holy Land, nor in Ukraine, nor anywhere else. Stop. Wars are always a defeat. Always. Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.